Good morning po ulit sa atin, no? Ako po ay nag-i-scroll sa FB, tapos kanina, and then sa pag-i-scroll, biglang may lumitaw. Uso po ito ngayon yung mga AI na mga videos, no? Sa video, meron daw 4 na member ng family nagbiyahe, tapos sumalpok yung van nila sa isang truck, namatay yung 3 member ng family. So isa lang ang nakasurvive, yung babae na anak. Namatay yung nanay at tatay at saka yung bunsong bata na lalaki. Okay? And after that, nung nasa pinto na sila ng langit, sinabi ng angel, papasok daw yung nanay at saka tatay. Pero yung batang lalaki maiiwan. Why? Dahil mahilig daw sa online gaming. Tapos, pag nasa church daw, hindi nakikinig, nagsia-cellphone daw. Tapos sabi naman ng bata, nagbabasa naman daw siya ng Bible. Oo, pero hindi naman sincere ang pagbabasa mo ng Biblia, sabi ng angel sa kanya. Kaya nahulog yung bata sa impyerno. Napakababaw po na video. At kung alam mo ang grace, ang turo ng grace, nakakapikon yung video na yun, nakakabwisit ka mo na. Tapos meron pang isang sinabi yung angel, dahil hindi ka nagsisi ng kasalanan mo, dahil hindi ka talaga nagsisi, pupunta ka ng impyerno. So ang pinaniniwalaan dun sa video na yon na ang pagpunta raw sa langit ay ang pagsisisi nila. Samantalang sa Biblia po maliwanag, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Napakaliwanag po sa Biblia. At saka itong talatang babasahin ko po sa inyo mula po sa John chapter 5 verse 24. Ito po ang nakalagay. Most assuredly I say to you, he who hears my word, ayan, pag narinig mo ang gospel, he who hears my word, may nangaral, narinig mo yung gospel, o hears my word, and believes in him who sent me, has everlasting life. Paniniwalaan mo na mahal tayo ng Diyos, kaya pinadala niya si Jesus para sa ating mga kasalanan upang mamatay sa krus. Yun ang gospel. Ibig lang po sabihin, pag naniwala ka sa gospel ni Jesus, maliligtas ka. Kasi tignan mo, sabi niya rito, who believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment. Shall not come into judgment, but has passed from death into life. Pag Kristiyano ka na, you have passed from death into life. Okay? Mula sa kamatayan, muli ka nabuhay. Kasi bilang isang tao, hindi mo kayang i-quicken ang sarili mo. Hindi mo kayang buhayin ang sarili mo kasi patay ka eh. Pumunta ka sa sementeryo, kausapin mo yung mga patay. Babangon ba? Hindi. Kasi wala silang buhay. Ganon din po kalagayan natin dati dun sa ating old nature. Kaya ang tanging nakapagpakwiken sa atin ay nang marinig natin ang ebanghelyo ni Kristo, ang gospel of grace, at naniwala tayo doon, kaya naligtas tayo. Hindi sa mabubuting gawa natin. Maliwanag po ang aklat ng Epeso, Kapitulo 2, mga talatang 8 hanggang 10. Hindi ang mabubuting gawa ang magliligtas sa atin, kundi yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko gagawin sana itong video ito, kaya lang baka malaso ng isip niyo ng video na yun eh. Kasi AI video po siya. Marami pong aba kung may kakayahan lang ako gumawa ng mga ganun, gagawa ako ng tungkol sa grace. No? Nakakabahala po yung maraming ililigaw. Maraming yung gumawa ng video yon, kung ganun ang paniniwala niya, na naniniwala siya na yung pagsisisi niya magdadala sa kanya sa langit, well, yun na magdadala sa kanya sa impyerno. Yung mga may ganung paniniwala. Hindi ang pagsisisi mo ang magdadala sa iyo sa langit. Kasi ang pagsisisi naman po, kasi mali yung kaisipan. Ano bang pagsisisi? Ano bang repentance sa Greek? Metanoia. It means change of mind. Hindi yung iba ang pakahulugan ng mga traditional na Kristiyano sa pagsisisi. Para sa kanila ang pagsisisi daw yung iiyak ka. No, mali po yun. Hindi po pagsisisi yun. Ang tawag doon, umiiyak, hindi nagsisisi. Ang nagsisisi po, ang ibig sabihin nun, nagbago ka ng mind mo. Nagrepent ka, nagbago ka ng isip mo. Dati pala, pangit ang paningin ko dyan, pero ngayon maganda ng pananaw ko. Yun ang pagsisisi. Nag-change ka ng mind. Dati akala mo pwede kang iligtas ng relihiyon mo. Dati akala mo pwede kang maging mabait para maligtas ka. Pero hindi pala ganon. Na si Jesus lang pala
ang tanging daan sa langit. Remember, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Not until kilalanin mo si Kristo as Lord and Savior, walang kaligtasan sa iyo. Pinagmamalik mo yan, pagsisisi mo, yung pagsisisi mo, gawa mo yan. Dahil yan ay change of mind. Okay? Mali ang pagkaunawa nila sa pagsisisi. Sa kanila yung pagsisisi rin dinadagukan. Alam niyo bang ibig sabihin sa Greek ng pagsisisi? Metanoia. Repentance means metanoia. Change of mind. Change of the way you think. Okay? Yun lang po ibig sabihin nun. In that video, pag nakita niyo po, obserbahan niyo. Walang binanggit doon yung angel sa video na kasi hindi ka naniwala kay Jesucristo bilang tanging daan patungo ng langit. Walang binanggit yung angel doon. Ang sabi ng angel, kasi hindi ka talaga nagsisi. Dahil yung gumawa ng video nyon, iba ang kanilang isip tungkol sa pagsisisi. Mga kulto po yon kung gano'n ang isip nila. Kulto means cult. Okay? At nakakatakot po yung mga ganong prinsipyo. Okay? Dahil po sa Bible, walang ibang daan kundi si Jesucristo lamang po. We have to put our faith and trust doon sa inaccomplish niya sa cross. Kaya nga po siya namatay sa cross dahil hindi natin kaya at wala tayong kakayanan na iligtas ang ating mga sarili. Alam niyo po ba yon? Now, alam niyo na po. So, pag nadaanan niyo yung video yun, simply skip it. Ipag-pray niyo na lang na makakilala kay Jesucristo yung mga gumawa ng video yun. Dahil delikado po yun, mga video ganun. Lalo kayong ipapahamak nun. Dahil iisipin nyo na yung mabubuting gawa nyo o yung mga gawa ninyo ay magliligtas sa inyo. Tapos nakita ko pa ron parang minaliit niya yung pagbabasa ng Biblia. Napakaganda magbasa ng Biblia. Pero hindi raw sincere. Abay, syempre, minsan dumating yung panahon na wala ka sa mood. Palagay mo, dahil wala ka sa mood magbasa ng Bible, pupunta ka ng impyerno. Napakababaw naman po nun. Ang babaw naman po ng logic nun, no? Kaya, go back to the Bible, go back to the Word of God. Ito po ang totoo, wala na pong iba. Magandang umaga po sa atin. God bless.